Okay, patapos po ang magkasunod na panalasa ng Bagyong Pedring at Kiel, eto may good news naman tayo sa mga motorista. Nagpatupad po kasi sila ng bawas presyo. Ang ilang kumpanya ng langis sa kanilang produktong petrolyo. Pasado alas 12 ng madaling araw kanina, sabay-sabay nag-rollback ang mga kumpanyang Shell, Chevron, Eastern Petroleum at Sea Oil ng piso at 20 sentimo kada litro sa gasolina. Hindi po sila nagkausap-usap ha? Na-chepo lang yan. Habang piso kada litro naman ang kanilang in-rollback sa diesel. Yes. At 80 sentimo kada litro naman sa kerosene. So kami gumagamit ng diesel dito. Ngayong alas 6 umaga, susunod din sa bawas presyo ang mga kumpanyang Uni Oil at Petron. Ganon din po yung halagang ibababa nila habang total naman magpapatupad ng piso at 20 sentimong rollback sa kada litro ng premium gasoline, 80 sentimo sa kada litro ng regular gasoline. O ganon din piso sa diesel. Kala ko na iba. Kerosene yung Ganon din sila Ang panibagong bawas presyo na yan dahil daw sa pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo sa world market. Talagang pababa na. Ang problema ko, magpapasko na naman Ay, tataas na naman Lalamig na naman kasi sa ibang lugar. Totoo. So, basta pag Kailangan ganito, naman take kasi. advantage na lang. Ano? Full tank na agad. Full tank na. Kabalikan niyo po ako ng hirit sa paghahatid ng tulong sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Kaya tara at puntahan na natin si Susan Enriquez na nasa Apalit, Pampanga ngayon. Susan? Yes, good morning, Lynn. Good morning po mga kapuso. Dito po tayo sa Barangay Sulipan sa Apalit, Pampanga, kung saan dito po yung mga kababayan natin na grabe yung sinalanta nitong bagyong si Pedring at si Kiel. Kaya ngayong umaga, magbibigay po tayo dito ng servisyon totoo. Meron po tayo bibigay sa kanilang mga relief goods. Siyempre, meron po tayo mabibigay ng mga inumin tubig dahil hindi nga ho, isa sa mga nagiging problema ngayon nila ay yung saan kukuha ng mainom na tubig. Ano? At meron din ho tayong fire truck dito mula dito sa DILG ng Apalit, Pampanga para magbigay ho ng libreng tubig sa paglalaba at sa paliligo ng ating mga kababayan. Yan po ay dahil ilang araw na rin ho silang sinasalantan itong mga bagyong dumaan, itong si Pedring at si Kiel. Kaya kailangan ho nila ngayon ng tubig. So yung nakikita niyo ho, ito yung mga kababayan natin na nagsilikas sa kanilang mga tahanan at hanggang ngayon ay hindi pa rin makabalik sa nilang mga nilisang tahanan dahil ang mga ito ay lubog pa rin sa tubig baha. So yan po yung bahagi na ating servisyon totoo. Ihahatid doon namin sa inyo sa pag-usad ng mga oras. Alamin din natin ang kasalukuyang sitwasyon ng ating mga kababayan dito po sa Apalit, Pampanga. Mula po rito, balik muna tayo sa studio. Maraming salamat, Susan Enriquez. Samantala, nag-anunsyo naman po ng suspension ng klase ang ilang eskwelahan sa Valenzuela City dahil sa baha. Ayon sa official Twitter account ng Valenzuela City Government, walang pasok ngayong araw ang Wawangpulo Elementary School, Wawangpulo Annex, A. Deato Elementary School, Tio Valenzuela Elementary School, Isla Elementary School, Tagalag Elementary School, Coloong Elementary School, PR San Diego Elementary School, Pasolo Elementary School, Rincon, A. Fernando, Dalandana National High School, Polo National High School at Arcong Baton National High School. Sa ibang balita naman po, naglabas na ng worldwide travel alert ng Amerika matapos ang pagkakapaslang sa dalawang pinakamataas na miyembro ng terrorist group na Al-Qaeda. Pinalabas ang babala isang araw matapos mapaslang sa bansang Yemen si Anwar al-Awlaki, ang Chief of External Operations na isang American citizen. Napatay rin ang nagsilbing editor ng propaganda magazine ng Al-Qaeda na si Samir Khan na isa ring Amerikano. Posible raw kasing gumanti ang grupo kaya pinag-iingat nila ang publiko. American citizen. Oo, nalito ako. Oo. Yan yun siguro yung mga train na doon, yung parang may parang siguro. May mga gano'n na parang ano pa lang Oo, di ba? Mga nilalagay lang mismo sa loob para walang duda. Oo. Okay, sa ibang balita, wala pa rin tigil ang pagprotesta ng mga miyembro ng Philippine Airlines Employees Association o yung PALEA laban po sa outsourcing ng flag carrier na nagsimula noong Sabado. Kagabi na natili sila sa kanilang picket camp kung saan sila nag-candle lighting ceremony kasama ang kanilang pamilya. Ngunit kahit abutin pa raw ng 4 hanggang 5 linggo bago maibalik sa normal ang operasyon ng PAL, nanindigan naman ang presidente nito na si Jaime Bautista na maibabalik na sa trabaho ang anya yung mga tiwalag na empleyado kung ipag-uutos ng korte. Hindi raw nila isusugal ang kapakanan ng mga pasahero sa kamay ng mga empleyadong nag-walkout noong Martes. Sa ngayon, nakabimbing pa rin sa Court of Appeals ang apela ng PALEA para ipatigil ang outsourcing ng airline. Patuloy pa rin po ang pagtanggap ng donasyon ng GMA Kapuso Foundation para sa mga nasalanta ng Bagyong Pedring at Kiel.
At nasa warehouse ng GMA Kapuso Foundation sa Tandang Sorang, Quezon City, si Love Anyover para sa isinasagawang repacking ng mga relief goods. Love? Maraming salamat, Lynn. Good morning, Seth. Good morning pa rin po sa ating mga kapuso. At syempre pa, Lynn, dito nga sa Tandang Sora, makikita mo naman, busy pa rin po ang ating mga volunteers sa pagbabalot ng ilang mga relief goods, no? Mga damit, bigas. At ang nakakatuwa dito, Lynn, meron tayong nakita ditong bata na 3 years old, no? Na bata na tumutulong, dinala ng kanyang nanay, tumutulong para nga po, kasi marami pang mga pupuntahan itong mga relief goods na ito, napakaraming lugar sa lahat po na nasalanta ng Kiel at Pidring. At nangangailangan pa rin po syempre ng tulong ang ating Kapuso Foundation. At kung meron pa po kayo dyan mga sobra o pwedeng maibigay para po sa ating mga kababayan na nasalantangan ng bagyo, ito po ang pwede niyong tawagan, 928-4299, 928-9351, 982-7777, local 9901 or 9905. At mamaya i-flash po namin sa mga TV screens yung mga numbers na yan para kung sakasakaling may gusto kayong ipamigay para po sa ating mga kapusong nasalantangan ng bagyo ay pwede nyo pong tawagan yung mga numbers na yan. At as of now, no, or as of noong September 27, nakapagbigay po ng 16,000, ayan, of 101 sa 16,101 na pamilya o 64,404 na katao nationwide ang ating Kapuso Foundation. At yun nga, yan ngayon, tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang pagbabalot. Yan muna ang aking update mula dito sa warehouse ng Kapuso Foundation. Balik sa iyo, Lina. Maraming salamat, Love Anyover. Balita naman mula sa UK, kung saan naitalang pinakamainit na araw doon. Matapos umabot ang temperatura ng 29.9 degrees Celsius, bihira lang daw ang ganito kainit na panahon sa UK. Kaya na ng mga tao doon sinamantala na. Kanya-kanya silang punta sa mga beach at enjoy na lang sila sa sikat ng araw. Posible magtagal hanggang sa katapusan ng linggo ang kanilang heat wave. At uling pinakamainit na araw sa UK na itala noong pang 1985. O sige, punta ka tayo UK. Punta sila sa Pilipinas. Correct. Akala ko naman kung ano yung temperatura ng heatwave nila, 29 eh, no? Normal na sa atin yun Correct. Enjoy. Parang kasi all year round, parang medyo may Maulan. pag-gloomy, Oo, di ba? oo nga. You're right. Alright, ito naman samantala. Ayan. Sarap ng kain ng Oo ice nga, cream. Gutom ako. Patuloy naman po ang pananalasa ng bagyong Pedring Parean o Typhoon Nesat sa China. Marami pong tao ang na-trap naman sa mga kalsadang nananatiling lubog naman sa mahigit 1 metrong baha sa Guangxi Zhuang Autonomous Region sa China, kung saan isinasagawa rin ang rescue operations. Mahigit 1.82 million ang apektado ng bagyo. Kinailangan namang lumikas ng mahigit 100,000 katao mula sa 8 syudad na naapektuhan ng bagyong Pedring sa China. Kung talaga Pedring, hindi na nakontento eh, no? Oo nga, gusto niya manalanta. Pero ito, China pa rin po tayo. Kahit na masama pa rin ang lagay ng panahon dito sa bansang ito, hindi ito naging hadlang para isagawa ang isang festival kung saan ang mga bida puro mga kambal. Halos 500 pares sa mga kambal ang dumalo at ang iba triplets, quadruplets pa nga. Pumarada ang mga kambal sa mga kalsada doon habang ang ilan naman nagpakitang gilas pa ng kanilang talento sa stage. Para sa mga Chinese, espesyal ang mga kambal dahil kadalasan ay lumalaking mag-isa lang ang mga bata dahil sa one-child policy ng kanilang bansa. Ito na ika-8 taon ng Twins Festival sa Beijing. Yan ako nung bata. Ano ka pala mag-accordion? Ano ba? Ang galing-galing. May hidden talent sa kumare. Oo. At Sige, dalawang kambal limpa. ako. Swerte naman ng nanay na yan. Oh, cute. Pero O paano yan? Binahayaan na sa China, no? Kasi one China Triplets, policy. oo. Kunyari, makikita ng Oo. impal, triplet. Hinahayaan na ng gobyerno Isang nila. panganak lang. Basta isang panganak. Basta isang panganak. Kaya you're right, ang ganda One nga naman pregnant ng policy dapat One palitan. pregnancy policy. Pregnancy plus policy. Ito naman, isang world record naman na naitala sa Australia matapos pumarada ang daan-daang mga babae doon suot ang kanilang mga bikini. 357 na mga babae na may edad 15 hanggang 65 ang nakisali sa parada ng mga sexy. Nilakad nila ang record na 1 mile distance, umahaba-haba din yan na mga 2+ kilometers. Suot ang kanilang mga bikini sa Surfers Paradise Beach. Dahil dito, natalo ng Australia ang 2010 record ng Cayman Islands para sa largest bikini parade. Ano ba yan? Open bikini o bikini open? Pang bikini talaga may ibang style, ano? Cute, oo. Cute nila. Asya nanalo, lalaki?
Huwag Ay, naman mukha- sana. Baka siya Feeling ko, organizer. ano to, sir? Uy, may cheque. Saan yung cheque? Sige. They have had their Hindi record. kayo may good purpose Record. bikini open eh. Natalo daw nila, diba? Baka yun yung Next year, Pilipinas, susubukan niya. Ay, nasa Boracay. Alam naman tayo competitive. Favorite natin yung may world record. At